Good morning. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 06 April 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Kawikaan, chapter 17. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Kawikaan, chapter 17, verse 1. Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Verse 2, ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Verse 3, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumasyasat. Verse 4, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Verse 5, ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Kawikaan chapter 17 verse 6, ang mga apo ay putong ng katandaan, ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Verse 7, ang pinong pananalita ay di mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Verse 8, sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Verse 9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Verse 10, ang matalino'y natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi hampasin mang walang awa. Verse 11, ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. Verse 12, mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak. Anong osong? Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak kaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan. Verse 13, kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Verse 14, ang simula ng kagulo ay parang butas sa isang deke na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Yung dike guys. Verse 15, ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kayawi ay kapwa kasuklam-suklam. Kawikaan chapter 17 verse 16, walang katuturan ang gumugol para sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. Verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Verse 18, ang kaibigan guys, malalaman mong tunay na kaibigan kapag gipit ka, yung in times of troubles, tapos nandyan pa rin sila, ibig sabihin tunay na kaibigan niya. Pero pagka wala na, it means ka lang, hindi ka ganun talaga kakaibigan. Verse 18, ang mangangakong magbayad para sa utang ng iba, kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Verse 19, that's true. Lalo kaya kayong mga huwag pumayag na kayo ang magbayad sa iba. 'Di ba? Utang nila 'yan eh. Dapat sila magbayad. Huwag mong akuin. Okay, ulitin ko ha. Verse 18, ang mangangakong magbayad para sa utang ng iba, kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Verse 19, ang umibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Verse 20, ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Verse 21, ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. Verse 22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Verse 23, ang karunungan ay hindi nakakamtan, kung itong masama suhol ay patulan. Verse 24, karunungan ang pangarap ng taong may inawa, ngunit ang isip ng mangmang ay paggala-gala. Guys, hindi na uso ngayon ang mangmang. Alam mo kung bakit? Marami na tayong
offer na libre sa pag-aaral, libre, may mga nag-i-sponsor na ng scholarship ng pag-aaral. So, paano ka magiging mangmang kung marami nang nag-i-sponsor para aralin ka? Nasa iyo na lang talaga yan kung magsumikap ka mag-aral. Hindi na ngayon katwiran yung mahirap ka, kaya ka hindi nakapag-aral. Marami nang lumapit ka na sa mga sa LGU, o kaya sa government natin, marami nang offer na paaralin ka. So, hindi na, ito kasi nung araw, siyempre nung araw talaga wala silang kakaya mag-aral, kaya mangmang sila. Pero yung iba naman, nagkunwari lang, nagmamang-mang-mangan. Okay, ulitin ko yung verse 24. Kawikaan chapter 17 verse 24, karunungan ang pangarap ng taong may inawa, ngunit ang isip ng mangmang ay paggala-gala. Verse 25, ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Verse 26, ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatwiran, maging, alam mo kung bakit ko nasabi yan na lumapit kayo sa LGU? Kasi ngayon nga yung mga nag-aaral, binibigyan na ni Attorney Gado ng alam mo yung mga, para magkaroon ng nutrients yung utak nila, yung, para hindi gutom sa pag-aaral. Mayroon na ngayong sponsor ang government na, yun nga, through Attorney Gadon, yung kanyang, nakikita ko napapanood ko yung kanyang, mga project para sa mga mahihirap. Yung panahon ni President Marcos Sr. nung araw na may Nutriban. Ngayon, ina-alive nila kay, sa panahon naman ni PBBM. Tapos yun nga, nakikita ko si Attorney Gado na, tsaka, yata yun, sponsor ng SM ba yun? Yun. Kaya nga, hindi nakatwira ngayon, guys, magiging mangmang ka. Hindi na. Kasi, yun nga, napaaral ka na, may magpapaaral na siyang government, tapos may magsusupply pa sa yung nutrients para maging marunong ka. Diba? So, hindi ka gutom na papasok sa school. Okay, ulitin ko. Verse 24, karunungan ang pangarap ng taong may inawa, ngunit ang isip ng mangmang ay paggala-gala. Verse 25, ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at papigat sa damdamin ng kanyang ina. Kawikaan chapter 17 verse 26, ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatwiran, maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Verse 27, nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita, ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Verse 28, ang mangmang na hindi madaldal ay isiping marunong kung hindi ay siya masalita, at ang bibig ay laging tikom. Basahin ko ba yung chapter 18? Okay, basahin natin yung chapter 18, guys. Kawikaan chapter 18, verse 1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Verse 2, walang saysay sa mangmang, ang lahat ng bagay ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Verse 3, pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan, kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Verse 4, ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Verse 5, ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian, gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Verse 6, ang labi ng mangmang, bunga ay alitan, at ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Verse 7, kanyang bibig maghatid sa sariling kasiraan, kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Verse 8, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Mga marites. Tayo. Verse 9, ang taong batugan ay sinasama ng taong mapanira. Verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Verse 11, ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan, akala niya ay maililigtas siya nito. Akala niya ay maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Verse 12, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Verse 13, nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Verse 14, ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Verse 15, ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway na mamulot pa ng karunungan.
Kawikaan chapter 18 verse 16, kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. Verse 17, ay ayoko ng ganitong yung alam mo yung magbabribe ka. Tingnan mo yung verse 16 guys. Kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. Talaga, para lang mapalapit ka. Verse 17, ang unang pahayag ay inaakalang tama hanggat hindi naririnig tanong ng kabila. Verse 18, ang sigalot ay maaring malutas sa palapunutan at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Verse 19, ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lungsod na napapadiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Verse 20, anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan ayon sa kanyang salita, siya ay gagantimpalahan. Verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay, makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Verse 22, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan, siya ay pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Kawikaan chapter 18 verse 23, ang mahirap ay lumapit sa diwa ng pakiusap, ngunit ang sagot ng mayamay salitang mararahas. Kawikaan chapter 18 verse 24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. That's true. Pero sabi ko sa inyo guys, mamili kayo ng kaibigan. Yung hindi kayo, kasi ang kaibigan na halimbawa may pinag-uusapan kayo ibang tao na hindi kaharap, malamang isipin nyo rin na pag nakatalikod ka, pag-usapan ka rin. Kaya huwag magtiwala sa mga ganun ng kaibigan. Okay, bye everyone. God bless.